Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Makikipag-ugnayan tayo sa Meralco. The other day, pinag-uusapan natin with ERC. Ito pong naging kautusan o naging atas ng ERC sa Meralco na ituloy yung refund. Refund ng about 14 billion pesos sa mga customer ng Meralco. Pag-uusapan natin yan maya-maya. At yung yung mga 4-piece beneficiaries naman, we understand, up to a certain extent, libre yung kanilang bill sa Meralco. Pag-uusapan natin yan. Mukhang yung ibang 4-piece beneficiaries naramdaman na yan, ha? Baka kausap natin this morning mga kaibigan ang Vice President at Head ng Corporate Communications ng Meralco, si Sir Joe Saldariaga. Sir Joe, good morning, sir. Ay, magandang umaga sa iyo, Alan, at gayon din sa inyong mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas. Isang magandang umaga po sa inyong lahat sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood sa atin. Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami yung benepisyo ng mga 4-piece members. Oo. May kaugnayan sa up to a certain extent, malilibre yung kanilang bill sa Meralco, sir. Update lang po rito. Yung iba yata, naramdaman na sir. Yes, naramdaman na nila. Maraming mga kababayan natin na mahihirap ang sa ilalim ng 4-piece program. Yun naman hindi nakalista at nagpa-register sa amin gamit yung kanilang local social welfare development IDs o yung mga patunay na sila ay marginalized sector o mga kababayan nating mahihirap. Apo. Na kinabang na din. Kaya lang, Alan, mukhang yun nga, tinanong ako kahapon, may mga kaibigan tayo sa media and I had to issue a clarificatory statement dahil mukhang nagkaroon ng konting problema yung ibang mga kababayan natin na mukhang hindi maganda yung dating sa kanila. Na bakit daw nila binibigyan ng subsidiya ito. Kasi cross-subsidy ito. Ibig sabihin, Alan, for example, ikaw at ako na medyo okay naman tayo sa buhay, partly we subsidize dun sa bills natin yung mga kababayan natin mahihirap. Ang exact amount niyan, 1 centavo per kilowatt hour. 1 centavo per kilowatt hour. Oo. So kung kunyari, ang konsumo natin, Alan, 200 kilowatt hours. I'll try to do the math, 200 kilowatt hours. At 1 centavo, siguro, kung di ko nagkakamali, 2 piso ang amount niyan, 2 pesos. Na parang tulong natin dun sa mga kababayan nating mahihirap. But apparently, nagkaroon ng complaints online tungkol dyan. Kaya maraming salamat sa pagkakataon para maipaliwanag ito ngayon. Isa pang issue, yung senior citizens discount. Okay. Yung senior citizens discount naman, 5% yan na discount ng mga seniors na hindi higit sa 100 kilowatt hours a month. That is even less than a centavo. So ito combined, halos, kumbaga, centimos lang ito in terms of the subsidy that we, the subsidizing consumption, provide itong mahihirap nating kababayan. So gusto ko lang ipaliwanag, itong subsidiyang ito ay bahagi ng discount program para sa mga low-income households tulad ng mga 4-piece na binanggit ko na mababa naman ang konsumo ng kuryente. Alinsunod sa direktiba ng ERC, ang mga kwalipikadong customer na may konsumo na 50 kilowatt hours pababa, 100% yung discount nila. So tulong talaga ito sa mga kababayan natin at nasasaad dito sa batas. In fact, in the past, Alan, kung if you'll allow me to explain further, Sige po. Dati, basta 100 kilowatt hours, hindi ka lalampas doon. Nung hindi pa nararationalize ito, meron ka ng discount, from anywhere from
uh, 50 to or from 20 to 50%. Pero ang ginawa, nag-create ang batas ng parang parameters na kung saan yun lang talagang mahihirap ang dapat pakinabang dito. Dati kasi, kunyari, may pinaupahan kang kondo, hindi naman umaabot ng 100 kilowatt hours dahil walang tao. Yung kondo mo, Pasok ka ron dati. Oo, pasok ka dun dati. So, inayos na ng batas, inayos siya ng pamahalaan para to reflect kung sino lang talaga yung makikinabang sa subsidiya. So, patuloy itong umiiral ngayon, no, yung may mga konsumo na tinaas lang nga yung qualified customers na may consumption of 50 kilowatt hours pababa dahil 100% ang discount nila. Yun naman from 51 to 70, 35% in discount. Yun naman 71 to 100, 20% naman yung discount. So tayong mga non-qualified customers ang nagbabayad dahil ganito yung structure nung electricity rates, no? It's socialized. Kaya nakikita niyan sa inyong bill katumbas yan ng 1 centavo per kilowatt hour. Parang yun yung suporta natin sa mga kababayan natin na mahihirap. Okay. Yes, sir. Isang puntos na lang. Ito pong nabanggit din natin na pinare-refund ng ERC. Yes, So, yes. paano po ito? This will come in the form of monthly deductions sa sir. bill ng ating mga kababayan, sir? To provide context lang, Alan, no? Last year, in-approve ng ERC yung petition namin to refund around 20 billion which covers the lapsed period. Okay. Sabihin, hindi kami nagkaroon ng rates nito nung panahon ito. So, July 2022 to December 2024, kung kailan hindi nga kami nagkaroon ng rate reset, no? So during that time, the order was to implement it over a period of 3 years, 36 months. No? Ngayon, nag-issue ng bagong order ang regulator at ito naman ay nagdidirect sa amin na iklian yung implementation period. The goal is to make the refund bigger and to provide immediate relief starting next month. Mayo. May bills. Susunod na billing month. So, ang epekto ng order nito, yung natitirang around 114 billion na supposedly i-refund namin over 2 years, implement na lang namin over 12 months. So, mas malaki na yung refund rate. So, yung kasalukuyang refund kasi nasa 12 centavos at dahil shorter na yung refund period, magiging 25 centavos na yan on the average. Per kilowatt hour yan, sir? Yes, sir. For all customer classes. Ito yung nakaspecify sa pahayag ng ERC. Pero actually, Alan, sa residential customers, yung impact nito mas malaki. So, magiging 43 centavos ito simula Mayo, no? So, ibig sabihin yan, nasa 23 centavos yung actual rate impact o additional refund kasi ngayon 20 So, who among those will be able to benefit? All customers of Meralco. Ayun. Okay. Nako, Sir Joe, salamat at naipaliwanag ninyo ng maayos itong mga usapin na ito na may kaugnayan po sa ating Manila Electric Company, sir. Salamat, Alan. At muli, gusto ko lang uli ipaliwanag sa ating mga kababayan, ito pong lifeline rate subsidy at ito pong senior citizens Discount. subsidy o discount ay nakapaloob po sa batas. Ito po i-implement ng Meralco sapagkat ito'y programa ng pamahalaan. Hindi lang actually Meralco, kundi maging ang ibang distribution utilities at electric co-ops upang matulungan yung mga kababayan nating mahihirap. At tulad nga ng sinabi ko kaalan, these subsidies we are implementing, cross-subsidies we are implementing, ay 1 centavo per kilowatt hour para sa mga 4Ps at yung mga marginalized na mga kababayan natin at for seniors less than 1 centavo. So ito yung parang tulong natin. Yes. Parang tulong natin sa mga kababayan natin. Okay, Sir Joe, thank you so much. Good morning, sir. Thank you po. Good morning. Si Sir Joe Saldariaga, ang Vice President at Head ng Corporate Communications ng Meralco.